Mga kaibigan, kapatid, nakapos ka na ba upang isaalang-alang ang mga tunog ng kasaysayan? Ang mga bulong ng pananampalataya na nagtitiis sa mga siglo ng salungatan, pag-uusig, at walang tigil na marcha ng oras. Ngayon, naglalakbay kami sa isang lugar kung saan naririnig pa rin ang mga sinaunang bulong, isang pamayanan na nakatayo bilang isang testamento sa hindi nagbabago na debosyon. Pinag-uusapan namin ang mga Samaritano, isang tao na ang kwento ay nakikipag-ugnay sa mismong tela ng pagsasalaysay sa Biblia, isang kwento na madalas na hindi napapansin, ngunit malalim na nauugnay sa aming sariling mga espiritual na paglalakbay. Ang kanilang pag-iral ay naghahamon sa ating mga pagpapalagay, na nagpapaalala sa atin na ang pananampalataya ay hindi lamang isang bagay, ngunit nang hindi nagbabago na pangako, kahit nasa harap ng labis na mga logro. Susuriin natin ang kanilang mga pinagmulan, na sinusubaybayan ang kanilang linya pabalik sa bali na kaharian ng Israel, isang oras na ang mga hula ni Jeremias, tulad ng nakikita sa Jeremias Kapitulo 1 versikulo 5, ay sumasalamin sa mismong kaluluwa ng isang bansa na nahaharap sa kaguluhan. Bago kita nabuo sa sinapupunan ay kilala kita, bago ka ipinanganak ay inilaan kita, hinirang kita ng isang propeta sa mga bansa. Ang mga salitang ito, makapangyarihan kahit ngayon, ay nagpapahiwatig ng matatag na pananampalataya na tukuyin ang mga taga-Samaritan. Kami ay makikita sa makasaysayang ipinako na gumawa ng kanilang pagkakakilanlan, ang magulong mga kaganapan na humuhubog sa kanilang mga paniniwala, at ang walang katapusang pamana ng kanilang natatanging pananampalataya. Alamin namin ang malalim na pagkakaiba sa pagitan ng mga Samaritano at ng mga Hudyo, na ginalugad ang kanilang magkakaibang mga interpretasyon ng banal na kasulatan. Ang kanilang mga sagradong site ang iginagalang na Mount Gerizim na kaibahan sa Jerusalem at ang mga siglo na matagal na salungatan na tinukoy ang kanilang relasyon. Malalaman namin ang makasaysayang konteksto ng kanilang pagtanggap lamang sa Pentateuch, ang 5 mga libro ni Moises, na tinanggihan ng iba pang mga teksto ng mga Hudyo, isang desisyon na humuhubog sa kanilang teologikal na tanawin at ihiwalay ito. Ang kanilang pag-angkin ng paglusong mula sa mga tribo ng Ephraim, Manasseh, at Levi ay bumubuo ng isang mahalagang bahagi ng kanilang pagkakakilanlan, isang salaysay na pinagtagpi sa mismong puso ng kanilang pagkatao. Ang pagbagsak ng hilagang kaharian ng Israel sa imperyo ng Assyria noong 722 BC ay isang mahalagang sandali, isang punto na hindi mababago ang kurso ng kasaysayan ng Samaritano. Ang pagpapalayas ng mga Israelita at ang kasunod na muling paglalagay ng Samaria kasama ang mga dayuhang mamamayan ay nagresulta sa isang halo-halong populasyon, isang pagsasama ng mga kultura at paniniwala na malalim na nakakaapekto sa kanilang espiritual na pag-unlad. Ang panahong ito ng kaguluhan at pagsasanib ng kultura ay lumikha ng isang natatanging pagkakakilanlan ng relihiyon, isa na tatayo bukod sa kapwa mga Hudyo at ang nakapalibot na kapitbahay nitong hentil. Ito ay isang pamayanan na hinuhusay sa apoy ng kahirapan, isang testamento sa walang katapusang kapangyarihan ng pananampalataya kahit na sa gitna ng mga abo ng pag-aalis sa kultura. Susuriin natin ang pagtatayo ng Samaritan Temple sa Mount Gerizim, isang karibal sa templo sa Jerusalem, isang matapang na pahayag ng kanilang independenteng pananampalataya, at ang kasunod na pagkawasak ng templo na iyon noong 128 BC, isang kaganapan na higit na nagpatibay ng kanilang natatanging pagkakakilanlan habang pinaputukan din ang patuloy na salungatan sa mga Hudyo. Ang kanilang kwento ay sumasalamin sa pagiging komplikado ng pananampalataya, ang mga pakikibaka para sa pagkakakilanlan, at ang walang hanggang kapasidad ng tao para sa parehong salungatan at pagiging matatag. Ang salaysay ay nagbubukas, layer sa layer, na inihayag ang isang tao na kumapit sa kanilang pananampalataya na may kamanghamanghang tenacity sa buong siglo. Susuriin natin ang karanasan sa Samaritana sa panahon ni Jesus, na sinusuri ang mga nakatagong nakatagpo na naitala sa mga ebanghelyo, tulad ng talinghaga ng mabuting Samaritano, at pag-uusap ni Jesus sa babaeng Samaritana sa balon. Ang mga pagkakataong ito ay nag-aalok ng malalim na pananaw sa likas na katangian ng pananampalataya, awa, at pakikiramay, habang nagbubuhos din ng ilaw sa konteksto ng lipunan kung saan nakatira ang mga Samaritano. Si Jesus, ang master storyteller, mismo ay ginamit ang salaysay ng Samaritana upang mailarawan ang totoong kakanyahan ng pananampalataya, ang radikal na pagkakasundo ng pag-ibig ng Diyos. Susubaybayan namin ang kanilang paglalakbay sa pamamagitan ng Roman, Christian, at Islamic period,
na nasasaksihan ang walang humpay na mga alon ng pag-uusig at marginalization na nagbabanta na puksain ang kanilang apoy. Ang mga pagsubok na kinakaharap ng mga Samaritano sa mga panahong ito ay nagsisilbing isang madamdaming paalala sa presyo na maaaring bayaran para sa pagtataguyod ng paniniwala ng isang tao. Sa kabila ng pagharap sa walang tigil na pang-aapi, nagtitiyaga ang pamayanang Samaritano, ang kanilang pananampalataya ay isang beacon sa kadiliman. Ang kanilang kaligtasan, laban sa lahat ng mga logro, ay isang testamento sa kanilang walang tigil na pangako sa kanilang pananampalataya at ang kanilang natatanging pamana sa kultura. Kami ay makikita sa mga intricacy ng kanilang mga relihiyosong kasanayan, sinusuri ang kanilang pagsunod sa Pentateuch, ang 5 mga libro ni Moises, na itinuturing nilang nag-iisang banal na inspiradong banal na kasulatan. Ang walang tigil na focus na ito sa Pentateuch ay nagtatakda sa kanila mula sa kapwa Judaismo at Kristyanismo, na itinampok ang natatanging katangian ng kanilang pananaw sa teolohiko. Ang kanilang masusing pagsunod sa mga sinaunang ritual at tradisyon, na dumaan sa mga henerasyon, ay nagbibigay ng isang kamanghamanghang window sa kanilang walang katapusang pangako sa kanilang pamana sa mga ninuno. Isaalang-alang ang kanilang natatanging mga kasanayan sa liturhiko, ang kanilang natatanging interpretasyon ng mga teksto sa Biblia, at ang kanilang malalim na paggalang para sa Mount Gerizim, na pinaniniwalaan nila na ang sagradong site na pinili ng Diyos. Ang kanilang pag-unawa sa Diyos, ang kanilang pakikipag-ugnay sa tipan sa Kanya, at ang kanilang pangitain sa lupang pangako ay lahat ay nag-aambag sa isang mayaman at komplikadong theological na tapestry, isa na nagbabala ng maingat na pag-aaral at pagpapahalaga. Susuriin natin ang kanilang mga sagradong teksto, sinusuri ang mga pagkakaiba-iba sa kanilang mga tradisyon sa banal na kasulatan at ang kanilang mga interpretasyon ng mga pangunahing sipi ng Biblia. Ang paghahambing na pagsusuri na ito ay magpapaliwanag sa banayad na mga nuances ng kanilang mga paniniwala at kasanayan, na inilalantad ang lalim at kayamanan ng kanilang espiritual na pamana. Ang kasaysayan ng pamayanan ng Samaritan ay hindi lamang isang linear na pag-unlad, ito ay isang komplikadong salaysay ng pagbagay at pagiging matatag. Nakaharap sila ng maraming mga hamon, mula sa kaguluhan sa politika at relihiyosong pag-uusig hanggang sa mga panggigipit sa asimilasyon at ang patuloy na banta ng pagkalipol sa kultura. Gayunpaman, patuloy nilang pinapanatili ang kanilang natatanging pagkakakilanlan, na umaangkop sa pagbabago ng mga pangyayari habang matatag na pinapanatili ang kanilang pangunahing paniniwala at kasanayan. Ang kanilang kwento ay isa sa kaligtasan, ngunit isa rin sa patuloy na pag-uusap sa pagitan ng kanilang mga panloob na tradisyon at ang mga panlabas na puwersa na humuhubog sa kanilang mundo. Susuriin namin kung paano nila pinanatili ang kanilang lingwistika at kulturang pagkakakilanlan, pinapanatili ang kanilang natatanging dialekto ng Samaritanong Aramaiko at ipinapasa ang kanilang mga tradisyon at kaugalian sa buong henerasyon. Ang kanilang kaligtasan ay kumakatawan sa isang kamanghamanghang pag-asa ng pangangalaga sa kultura. Susuriin natin ang papel ng kanilang pamumuno sa pag-iingat sa kanilang mga tradisyon at ang kanilang mga diskarte sa pagpapanatili ng pagkakaisa ng komunal sa harap ng mga panlabas na panggigipit. Ang pagiging matatag ng pamayanang Samaritano ay nagsisilbing isang malakas na halimbawa ng walang katapusang kakayahan ng espiritu ng tao na makatiis ng kahirapan at mapanatili ang pamana nito sa harap ng labis na mga logro. Ang pagpapanatili ng kanilang sinaunang wika, script, at ritual ay isang makabuluhang testamento sa kanilang pag-aalay sa kanilang pananampalataya at kanilang pamana sa kultura. Titingnan natin ang mga pagsisikap na idokumento at mapanatili ang kanilang mga tradisyon, at ang mga hamon na kinakaharap nila sa modernong mundo. Paano nila na-navigate ang globalisasyon, modernisasyon, at ang pressure na mag-assimilate sa mas malalaking lipunan? Anong mga diskarte ang ginagamit nila upang matiyak ang kaligtasan ng kanilang natatanging kultura para sa mga susunod na henerasyon? Ang kanilang pakikibaka para sa kaligtasan ng buhay ay inextricably na nakalink sa kanilang relasyon sa mas malawak na mundo. Sa loob ng maraming siglo, na-navigate nila ang isang komplikadong tanawin ng mga pakikipag-ugnay sa iba pang mga pangkat ng relihiyon, lalo na ang Judaismo at Kristyanismo. Ang pag-unawa sa kanilang mga pakikipag-ugnay ay nangangailangan ng isang nuance na pananaw, pag-iwas sa pinasimpleng mga salaysay ng salungatan o kumpletong paghihiwalay. Habang ang mga panahon ng matinding pag-uusig ay tiyak na umiiral, mayroon ding mga pagkakataon ng pagkakaroon, kahit na ang kooperasyon, kahit na madalas na puno ng pagigting.
Kami ay sumasalamin sa mga talaang pangkasaysayan, sinusuri ang mga pampulitikang at panlipunang konteksto na humuhubog sa kanilang mga relasyon sa mga kalapit na komunidad. Ano ang mga tiyak na punto ng pagtatalo? Saan may mga hindi inaasahang lugar ng karaniwang lupa? Ang kanilang mga tendencies ng paghiwalay ba ay nagmula sa pagpili o pangangailangan? Ang mga sagot ay multifaceted at nangangailangan ng maingat na pagsusuri ng parehong pangunahing at pangalawang mapagkukunan. Isaalang-alang, halimbawa, ang papel ng mga pamayanang Samaritana sa labas ng Mount Gerizim. Ang mga nagkalat na grupo ba ay nagpapanatili ng parehong antas ng pagsunod sa tradisyon? Paano naiimpluwensyahan ng kanilang mga pakikipag-ugnayan sa nakapalibot na populasyon ang kanilang mga kasanayan sa relihiyon at mga ekspresyon sa kultura? Ang pagpapakalat ng heograpiya ng mga Samaritano sa buong kasaysayan ay nagdaragdag ng isa pang layer ng pagiging komplikado sa kanilang kwento. Mayroon bang mga makabuluhang pagkakaiba-iba sa kanilang mga tradisyon batay sa lokasyon? Ang antas ba ng pakikipag-ugnay sa iba pang mga kultura ay humantong sa mga panloob na debate o dibisyon sa loob ng komunidad? Ito ang mga mahahalagang katanungan na humihiling ng masusing pagsisiyasat. Bukod dito, ang papel ng mga kababaihan sa loob ng pamayanan ng Samaritano ay nararapat na espesyal na pansin. Paano nagbago ang kanilang mga tungkulin sa paglipas ng panahon? Ano ang kanilang mga kontribusyon sa pagpapanatili ng kanilang pamana sa kultura? Ang kanilang mga kwento ay madalas na nananatiling hindi nababago, na nakatago ng mga salaysay ng patriarchal na pribilehiyo ang pananaw ng lalaki. Dapat nating aktibong maghanap at palakasin ang mga tinig ng mga kababaihan ng Samaritan, na natuklasan ang kanilang mga karanasan at kontribusyon sa pagiging matatag ng komunidad. Ang kanilang mga pananaw ay mahalaga sa paggawa ng isang kumpleto at tumpak na pag-unawa sa kanilang mayamang kasaysayan. Susuriin namin ang kanilang pakikilahok sa mga ritual sa relihiyon, ang kanilang mga tungkulin sa buhay ng pamilya, at ang kanilang impluwensya sa paghahatid ng kaalaman sa kultura sa mga henerasyon. Ang kanilang mga kwento ay magpapaliwanag sa magkakaibang mga pagpapahayag ng pananampalataya at pagkakakilanlan ng kultura sa loob ng pamayanang Samaritano. Ang kanilang pagiging matatag at pagbagay sa harap ng kahirapan ay karapat-dapat na kilalanin at pagdiriwang, na humuhubog ng isang mas inclusive at komprehensibong salaysay ng mga taga-Samaritano. At pagsasalita tungkol sa pagiging matatag, huwag nating kalimutan ang epekto ng mga modernong hamon sa pamayanan ng Samaritano. Ang lumalagong populasyon ay nagtatanghal ng isang makabuluhang banta sa kanilang patuloy na pag-iral. Ano ang mga kadahilanan na nag-aambag sa pagbagsak na ito? Pangunahin ba ito dahil sa assimilation sa mas malalaking lipunan, pag-aasawa, o iba pang mga panggigipit sa sosyo-ekonomiko? Ang pag-unawa sa mga salik na ito ay mahalaga para sa pagbuo ng mga diskarte upang suportahan ang kaligtasan ng komunidad. Kailangan nating pag-aralan ang mga uso ng demograpiko, mga pattern ng paglipat, at ang mga oportunidad sa lipunan at pang-ekonomiya na magagamit sa mga batang Samaritano. Mayroon bang mga inisyatibo na maaaring maipatupad upang hikayatin ang mga kabataan na manatili sa loob ng pamayanan at yakapin ang kanilang pamana? Hindi lamang ito tungkol sa pagpapanatili ng isang tradisyon ng relihiyon, ito ay tungkol sa pagprotekta sa isang natatanging pamana sa kultura na nagpayaman sa mundo para sa millennia. Bukod dito, ang pagpapanatili ng kanilang mga sagradong teksto at tradisyon ay pinakamahalaga. Paano pinapanatili at binibigyang kahulugan ang mga tekstong ito sa modernong panahon? Mayroon bang patuloy na mga debate tungkol sa kanilang pagiging tunay o kahulugan? Ang digital na edad ay nagtatanghal ng parehong mga pagkakataon at mga hamon sa bagay na ito. Ang kakayahang mag-digital na mag-archive at magpakalat ng mga tekstong ito ay nag-aalok ng isang antas ng pangangalaga na hindi maisip ng ilang dekada na ang nakalilipas. Gayunpaman, pinalalaki din ito ang mga alalahanin tungkol sa pag-access, control, at potensyal para sa maling pagkakaunawaan. Sino ang may hawak na awtoridad na bigyang kahulugan ang mga sagradong teksto na ito? Paano natin masisiguro ang kanilang tumpak na pangangalaga at paghahatid sa mga susunod na henerasyon, habang tinutugunan din ang mga potensyal na pagbaluktot o biases na maaaring lumitaw mula sa mga digital platform? Ang ugnayan sa pagitan ng pamayanan ng Samaritano at Estado ng Israel ay nararapat ding maingat na isaalang-alang. Ano ang mga opisyal na patakaran at programa na naglalayong suportahan ang mga Samaritano?
Gaano kabisa ang mga patakarang ito sa pagtugon sa mga tiyak na pangangailangan at alalahanin ng komunidad? Ang mga patakarang ito ay hindi sinasadyang lumikha ng mga bagong hamon o pinalubha ang mga umiiral na. Kailangan nating suriin ang mga dinamikong pampulitika sa paglalaro, pagsusuri sa interplay sa pagitan ng pagkakakilanlan ng relihiyon, pambansang pagkakakilanlan, at patakaran ng Estado. Nangangailangan ito ng isang kritikal na pagsusuri ng mga inisyatibo ng gobyerno, isinasaalang-alang ang kanilang mga tagumpay at kanilang mga limitasyon. Mayroon bang mga lugar kung saan ang Estado ay maaaring magbigay ng mas epektibong suporta, o may mga hindi sinasadyang mga kahihinatnan na kailangang matugunan? Ang layunin ay hindi upang magpataw ng mga solusyon ngunit upang maunawaan ang pagiging komplikado ng relasyon na ito at makilala ang mga potensyal na lugar para sa pagpapabuti. Ang pag-unawa na ito ay mahalaga para sa pag-aalaga ng isang kapwa magalang at sumusuporta sa pagitan ng pamayanan ng Samaritan at ang mas malawak na lipunan ng Israel. Sa wakas, isaalang-alang natin ang kontribusyon ng Samaritano sa dialogue ng interfaith. Anong papel ang maaari nilang i-play sa pagpapalakas ng higit na pag-unawa at kooperasyon sa pagitan ng iba't ibang mga pangkat ng relihiyon? Ang kanilang natatanging pananaw at karanasan sa kasaysayan ay maaaring magbigay ng napakahalagang pananaw sa mga hamon at pagkakataon ng mga relasyon sa magkakaugnay. Ang kanilang makasaysayang karanasan, na sumasaklaw sa millennia, ay nag-aalok ng malalim na pananaw sa relihiyosong pagpapaubaya at pagkakaisa. Isaalang-alang ang kanilang mga pakikipag-ugnay sa iba't ibang mga imperyo at kultura sa buong kasaysayan. Paano nabuo ang mga nakatagpo na ito sa kanilang mga relihiyosong kasanayan at paniniwala? Anong mga aralin ang matututunan mula sa kanilang pagiging matatag at pagbagay sa harap ng pag-uusig at pag-aalis? Ang pagsusuri sa mga makasaysayang pakikipag-ugnay na ito ay maaaring maipaliwanag ang pagiging komplikado ng mga relasyon sa magkakaugnay at magbigay ng mahalagang pananaw sa mga diskarte para sa pagtaguyod ng kapayapaan at pag-unawa sa isang magkakaibang mundo. Kailangan nating galugarin ang mga tiyak na halimbawa, marahil na nakatuon sa mga panahon ng kamag-anak na pagkakaisa at mga panahon ng salungatan, upang maunawaan ang mga kadahilanan na nag-ambag sa bawat isa. Ang pagsusuri sa kasaysayan na ito ay hindi dapat maging isang pag-uulat lamang ng mga kaganapan ngunit isang kritikal na pagsusuri sa pinagbabatayan na dinamika at ang kanilang mga implikasyon para sa kontemporaryong interfaith na dialogo. Bukod dito, ang natatanging interpretasyon ng mga Samaritano ng banal na kasulatan ay nagbibigay ng isang kamanghamanghang pag-aaral ng kaso para sa paghahambing na pag-aaral sa relihiyon. Paano naiiba ang kanilang mga interpretasyon sa iba pang mga pananampalataya ni Abraham? Ano ang mga teolohikal na implikasyon ng mga pagkakaiba-iba? Sa pamamagitan ng maingat na paghahambing at paghahambing ng kanilang mga paniniwala at kasanayan sa mga Hudaismo, Kristyanismo, at Islam, makakakuha tayo ng mas malalim na pagpapahalaga sa mga pagiging komplikado at nuances ng interpretasyong pangrelihiyon. Nangangailangan ito ng isang maingat at magalang na diskarte, pag-iwas sa mga generalization at stereotypes. Kailangan nating makisali sa mga iskolar ng Samaritano at mga pinuno ng komunidad upang makakuha ng unang pag-unawa sa kanilang mga pananaw sa teolohiko. Ang layunin ay hindi upang magpataw ng isang isahan na interpretasyon ngunit upang mapangalagaan ang isang mas mayamang pag-unawa sa magkakaibang mga paraan kung saan maiintindihan at mabibigyang kahulugan ang banal na kasulatan. Ang isa pang mahalagang aspeto ay ang wikang Samaritano at panitikan. Anong mga pagsisikap ang ginagawa upang mapanatili at mabuhay ang sinaunang wika? Paano ito itinuturo at ginagamit sa loob ng pamayanan? Ang pagpapanatili ng isang wika ay inextricably na nakalink sa pagpapanatili ng isang kultura. Ang pagkawala ng isang wika ay madalas na nagpapahiwatig ng pagkawala ng pagkakakilanlan at pamana sa kultura. Sa makatuwid, ang pag-unawa sa mga hamon at oportunidad na nakapaligid sa pagpapanatili ng wikang Samaritano ay mahalaga. Kasama dito ang paggalugad ng mga inisyatibo na naglalayong turuan ang wika sa mga mas batang henerasyon, isinusulong ang paggamit nito sa pang-araw-araw na buhay, at pagdokumento ng mayamang pamana sa panitikan. Kailangan din nating isaalang-alang ang paggamit ng teknolohiya sa pagpapanatili ng wika, tulad ng mga digital na diksyonaryo at mga app sa pag-aaral ng wika. Ang mga teknolohiyang ito ba ay epektibong ginagamit upang suportahan ang patuloy na pagsisikap upang mapanatili ang wikang Samaritana?
Sa wakas, ang pang-ekonomiyang kagalingan ng pamayanan ng Samaritano ay mahalaga para sa pangmatagalang kaligtasan nito. Ano ang magagamit na mga oportunidad sa ekonomiya sa mga Samaritano? Mayroon bang mga inisyatibo na naglalayong isulong ang kaunlarang pang-ekonomiya sa loob ng komunidad? Ang kalayaan ng ekonomiya ng isang pamayanan ay isang pangunahing kinakailangan para sa pagpapanatili ng lipunan at kultura. Kailangan nating galugarin ang mga katotohanang pang-ekonomiya na kinakaharap ng mga Samaritano, na kinikilala ang parehong mga hamon at mga pagkakataon. Kasama dito ang pagsusuri sa mga rate ng pagtatrabaho, pag-access sa edukasyon at pagsasanay, at ang pagkakaroon ng mga mapagkukunan sa pananalapi. Mayroon bang mga tiyak na programang pang-ekonomiya o mga patakaran na maaaring maipatupad upang suportahan ang kagalingan ng ekonomiya ng pamayanan ng Samaritano? Nangangailangan ito ng isang multifaceted na diskarte na isinasaalang-alang ang mga kadahilanan tulad ng edukasyon, entrepreneurship, at pag-access sa kapital. Sa pamamagitan ng pagtugon sa mga hamon sa ekonomiya na kinakaharap ng pamayanan, maaari tayong mag-ambag sa pangmatagalang pagpapanatili at kasaganaan. Ang pagpapanatili ng sinaunang pamayanan na ito ay hindi lamang isang bagay na interes sa kasaysayan, ito ay isang mahalagang kontribusyon sa mayaman na tapiserya ng sibilisasyong tao. Bukod dito, dapat nating suriin ang mga dinamikong panlipunan sa loob ng pamayanan ng Samaritano. Paano napapanatili ang pagkakaisa ng lipunan sa loob ng isang maliit at makasaysayang nakahiwalay na pangkat? Ano ang mga tradisyonal na istrukturang panlipunan at institusyon, at paano sila umangkop sa mga modernong hamon? Ang pag-unawa sa panloob na tela ng lipunan ay susi upang maunawaan ang pagiging matatag at kakayahang mag-navigate ng mga panlabas na panggigipit. Kailangan nating suriin ang mga istruktura ng pamilya, relasyon sa pagkakamag-anak, at mga tungkulin sa pamumuno ng komunidad. Paano nalutas ang mga hindi pagkakaunawaan? Anong mga mekanismo ang umiiral para sa resolusyon sa lipunan at paglutas ng salungatan? Mayroon bang mga makabuluhang dibisyon sa lipunan o tensyon sa loob ng komunidad? Kinakailangan nito ang malalim na pananaliksik sa etnograpiko, na kinasasangkutan ng pagmamasid sa kalahok at pakikipanayam sa mga miyembro ng komunidad mula sa iba't ibang mga background at pangkat ng edad. Ang layunin ay hindi magpataw ng isang panlabas na modelo ng samahang panlipunan, ngunit sa halip na makakuha ng isang nuanced na pag-unawa sa sariling panloob na dinamika at mekanismo ng pamayanan ng Samaritana para sa pagkakaisa ng lipunan. Kasama dito ang paggalugad ng papel ng mga paniniwala at kasanayan sa relihiyon sa paghubog ng mga pakikipag-ugnayan sa lipunan at relasyon. Ang epekto ng globalisasyon at modernisasyon sa pamayanan ng Samaritano ay nagbabala rin ng malapit na pagsusuri. Paano naapektuhan ng globalisasyon ang kanilang tradisyonal na paraan ng pamumuhay? Mayroon bang mga makabuluhang pagbabago sa kanilang mga gawi sa relihiyon, istrukturang panlipunan, o mga pang-ekonomiyang aktibidad? Ang pagtaas ng pagkakalantad sa mga panlabas na kultura at ideya na humantong sa mga panloob na debate o salungatan. Ang pagsasama ng mga pandaigdigang impluwensya, habang ang potensyal na nag-aalok ng mga pagkakataon, ay maaari ring magpakita ng mga hamon sa pagpapanatili ng pagkakakilanlan sa kultura. Kailangan nating maingat na pag-aralan ang interplay sa pagitan ng tradisyon at pagiging moderno, pag-unawa kung paano ang pag-navigate ng mga Samaritano na ito ay komplikadong dinamikong ito. Kasama dito ang pagsisiyasat ng epekto ng teknolohiya, paglipat, at turismo sa mga pagsisikap sa pangangalaga sa kultura ng komunidad. Mayroon bang mga diskarte na ipinatutupad upang mapagan ang mga potensyal na negatibong epekto ng globalisasyon habang ginagamit ang mga positibong aspeto nito? Nangangailangan ito ng isang sensitibo at nuanced na diskarte, na kinikilala ang potensyal para sa parehong mga benepisyo at hamon. Sa wakas, dapat nating isaalang-alang ang papel ng mga panlabas na stakeholder sa pagpapanatili ng pamayanang Samaritano. Ano ang papel ng gobyerno ng Israel at iba pang mga kaugnay na awtoridad sa pagsuporta sa mga pangangailangan ng komunidad? Ano ang mga kontribusyon ng mga internasyonal na samahan at mga institusyong pang-akademiko? Ang kaligtasan ng pamayanan ng Samaritano ay hindi lamang ang kanilang responsibilidad, kinakailangan nito ang pakikipagtulungan ng iba't ibang mga stakeholder. Kailangan nating pag-aralan ang umiiral na mga mekanismo ng suporta at kilalanin ang mga potensyal na lugar para sa pinahusay na pakikipagtulungan.
Kasama dito ang pagsusuri sa pagiging epektibo ng mga umiiral na mga patakaran at programa na naglalayong mapangalagaan ang pamana ng Samaritan. Mayroon bang mga gaps sa suporta na ibinigay, at paano matugunan ang mga gaps na ito? Anong papel ang maaaring i-play ng mga internasyonal na organisasyon sa pagpapalakas ng pagpapalitan ng kultura at pagbibigay ng tulong pinansyal? Ang pagpapanatili ng pamayanang Samaritano ay isang ibinahaging responsibilidad, na nangangailangan ng isang coordinated na pagsisikap mula sa iba't ibang mga stakeholder upang matiyak ang pangmatagalang kaligtasan at kasaganaan nito. Ang pakikipagtulungan na ito ay mahalaga para sa pag-iingat sa natatanging at napakahalagang aspeto ng pamana ng tao. Mas malalim sa panloob na dinamika ng pamayanan ng Samaritano, dapat nating isaalang-alang ang masalimuot na interplay sa pagitan ng kanilang paniniwala sa relihiyon at kanilang istrukturang panlipunan. Ang natatanging Samaritan Pentateuch, na naiiba sa ilang mga aspeto mula sa Masoretic text, ay bumubuo ng bedrock ng kanilang relihiyosong buhay at malalim na nakakaimpluwensya sa kanilang mga pamantayan sa lipunan at kasanayan. Paano hinuhubog ng natatanging interpretasyong ito ng banal na kasulatan ang kanilang hierarchy sa lipunan, istruktura ng pamilya, at pamamahala sa pamayanan? Halimbawa, mayroon bang mga tiyak na ritual o seremonya na nagpapatibay sa mga bono sa lipunan at nagpapadala ng kaalaman sa kultura sa mga henerasyon? Ang papel na ginagampanan ng Samaritano, ang awtoridad nito, at ang kaugnayan nito sa mas malawak na komunidad ay nararapat na pansin. Paano napili at mapanatili ang pamumuno? Ano ang mga mekanismo para sa paglutas ng mga panloob na hindi pagkakaunawaan at pagpapanatili ng pagkakaisa sa lipunan? Ang pagsusuri sa mga tradisyon sa bibig, kasama ang mga nakasulat na teksto, ay mahalaga para sa isang komprehensibong pag-unawa sa kanilang pagkakaisa sa lipunan. Ang mga hindi nakasulat na mga patakaran, kaugalian, at mga kwento ay malakihang naiambag sa pagkakakilanlan at tela ng komunidad. Ang pag-unawa sa paghahatid ng mga tradisyon na ito mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod ay susi sa pag-unawa sa pagiging matatag at kakayahang umangkop ng komunidad. Bukod dito, ang mga pang-ekonomiyang aktibidad ng pamayanan ng Samaritano ay hindi may ugnay sa kanilang istrukturang panlipunan at pagsisikap sa pangangalaga sa kultura. Paano ang kanilang tradisyonal na trabaho, kung ang agrikultura, sining, o iba pang mga anyo ng kabuhayan, ay nag-aambag sa kanilang pagkakakilanlan sa lipunan at pagpapanatili ng ekonomiya? Naapektuhan ba ang paglipat patungo sa isang mas modernong ekonomiya ang kanilang tradisyonal na kasanayan? Ito ba ay humantong sa anumang panloob na tensyon o pagbabago sa mga tungkulin sa lipunan? Ang potensyal na kahinaan sa ekonomiya ng tulad ng isang maliit na pamayanan ay nangangailangan ng isang detalyadong pagsusuri ng kanilang nababanat na pang-ekonomiya at ang mga diskarte na ginagamit upang matiyak ang kanilang katatagan sa pananalapi. Ang pagsusuri na ito ay kailangang isaalang-alang ang potensyal para sa panlabas na suporta upang mag-ambag sa kanilang pagpapanatili ng ekonomiya nang hindi ikompromiso ang kanilang autonomy sa kultura. Ang panlabas na pondo, habang potensyal na kapakipakinabang, ay dapat na maingat na pinamamahalaan upang maiwasan ang hindi sinasadyang mga kahihinatnan, tulad ng dependency o ang pagguho ng mga tradisyonal na kasanayan. Ang epekto ng modernisasyon sa mga relihiyosong kasanayan sa pamayanan ng Samaritana ay isang partikular na sensitibong lugar. Habang pinapanatili ang pagiging tunay ng kanilang mga tradisyon sa relihiyon, paano sila umangkop sa mga hamon at oportunidad na ipinakita ng modernong teknolohiya at komunikasyon? Halimbawa, ang paggamit ng modernong teknolohiya, sa pagpapakalat ng mga relihiyosong teksto o pagsasagawa ng mga serbisyo sa relihiyon, naapektuhan ang relasyon ng komunidad sa pananampalataya nito. Mayroon bang anumang mga panloob na debate tungkol sa pagsasama ng mga modernong teknolohiya sa kanilang mga kasanayan sa relihiyon? Ang balanse sa pagitan ng tradisyon at pagiging moderno ay isang palaging pag-uusap, at ang pag-unawa sa pabago-bago sa loob ng pamayanang Samaritano ay mahalaga para sa pagpapahalaga sa pagiging komplikado ng kanilang mga pagsisikap sa pangangalaga sa kultura. Ang paggamit ng mga modernong tool para sa pagdodokumento at pagpapanatili ng kanilang mga relihiyosong teksto at ritual, habang potensyal na kapakipakinabang, ay nagtataas din ng mga katanungan tungkol sa pagiging tunay at integridad ng kanilang mga tradisyon. Nangangailangan ito ng isang maingat na pagsusuri ng mga potensyal na benepisyo at panganib na nauugnay sa pagsasama ng modernong teknolohiya sa kanilang buhay sa relihiyon.
Ang isa pang mahalagang aspeto na dapat isaalang-alang ay ang relasyon ng komunidad sa mas malawak na mundo. Paano nakikipag-ugnay ang pamayanang Samaritano sa mga nakapalibot na lipunan? Ano ang mga dinamika ng kanilang mga relasyon sa mga kalapit na pamayanan at pambansang pamahalaan? Mayroon bang mga pagkakataon ng pagpapalitan ng kultura, kooperasyon, o salungatan? Ang pag-unawa sa makasaysayang konteksto ng kanilang mga pakikipag-ugnay ay mahalaga upang maunawaan ang kanilang kasalukuyang panlipunang at pampulitikang paninindigan. Nahaharap ba sila sa mga panahon ng pag-uusig o diskriminasyon? At paano nabuo ang mga karanasan na ito sa kanilang pagkakakilanlan at pagiging matatag? Sa kabaligtaran, nakaranas ba sila ng mga panahon ng pagtanggap at pagsasama? At paano naiimpluwensyahan ng mga positibong pakikipag-ugnay na ito ang kanilang mga pagsisikap sa pangangalaga sa kultura? Ang maislan na balanse sa pagitan ng pagpapanatili ng kanilang natatanging pagkakakilanlan at pakikipag-ugnay sa mas malawak na mundo ay nangangailangan ng maingat na pagsusuri. Ito ay nagsasangkot sa pagsusuri ng mga diskarte ng komunidad para sa pag-navigate sa mga hamon ng globalisasyon at pagpapanatili ng kanilang autonomy sa kultura sa isang lalong magkakaugnay na mundo. Pinagtibay ba nila ang anumang mga tiyak na mekanismo para sa pagprotekta sa kanilang pamana sa kultura mula sa mga panlabas na impluwensya habang sabay na nakikinabang mula sa mga pagkakataon para sa pagpapalitan ng kultura? Ang papel ng edukasyon sa loob ng pamayanan ng Samaritano ay pinakamahalaga din. Paano ang kanilang natatanging kasaysayan, kultura, at tradisyon ng relihiyon ay dumaan sa mga henerasyon? Anong mga istrukturang pang-edukasyon at pamamaraan ang ginagamit upang matiyak ang pagpapatuloy ng kanilang pamana sa kultura? Mayroon bang formal na sistemang pang-edukasyon, o ang kaalaman ay hindi maipapadala sa pamamagitan ng mga miyembro ng pamilya at pamayanan? Ang pagiging epektibo ng mga pamamaraang ito sa pagpapanatili ng kanilang pagkakakilanlan sa kultura ay kailangang masuri. Mayroon bang mga alalahanin tungkol sa potensyal na pagkawala ng tradisyonal na kaalaman dahil sa limitadong pag-access sa edukasyon o ang impluwensya ng mga panlabas na sistemang pang-edukasyon? Bukod dito, paano binabalanse ng komunidad ang pangangailangan na mapanatili ang kanilang tradisyonal na kaalaman sa pangangailangan na magbigay ng kasangkapan sa kanilang mga mas batang henerasyon na may mga kasanayan na kinakailangan upang mag-navigate sa modernong mundo? Ang maislan na balanse na ito ay nangangailangan ng isang nuance na pag-unawa sa mga prioridad sa edukasyon ng komunidad at ang kanilang kakayahang iakma ang kanilang mga pamamaraan sa edukasyon upang matugunan ang mga hamon ng ika-21 siglo. Ang pagpapanatili ng kanilang wika, halimbawa, ay walang tigil na nakalink sa kanilang mga kasanayan sa edukasyon. Paano itinuro at pinapanatili ang wikang Samaritana, at anong mga hakbang ang nasa lugar upang matiyak ang kaligtasan nito? Sa wakas, ang tanong ng pagpapanatili ng hinaharap ay malaki. Ano ang mga hamon na kinakaharap ng pamayanan ng Samaritano sa pagtiyak ng pangmatagalang kaligtasan nito? Anong mga diskarte ang ginagamit upang matugunan ang mga hamong ito? Mayroon bang mga panloob na dibisyon o hindi pagkakasundo tungkol sa pinakamahusay na landas pasulong? Ang demograpikong pampaganda ng pamayanan ay isang kritikal na kadahilanan. Ang populasyon ba ay lumalaki, pag-urong, o natitirang matatag? Ano ang mga implikasyon ng mga uso na ito ng demograpiko para sa hinaharap ng komunidad? Ang mga sagot sa mga katanungang ito ay magpapalam sa pag-unlad ng mga epektibong diskarte upang suportahan ang pangmatagalang pagpapanatili ng komunidad, habang iginagalang ang kanilang autonomiya sa kultura at mapangalagaan ang kanilang natatanging pamana. Ang pagsusuri na ito ay nangangailangan ng isang multifaceted na diskarte, na sumasaklaw sa mga salik na panlipunan, pang-ekonomiya, relihiyon, at pang-edukasyon, upang magpinta ng isang komprehensibong larawan ng hinaharap na mga prospect ng komunidad at ang mga hamon na kinakaharap nila sa pagpapanatili ng kanilang natatanging pagkakakilanlan sa kultura para sa mga darating na henerasyon. Ang pag-unawa sa pang-ekonomiyang tanawin ng pamayanan ng Samaritano ay mahalaga sa pagtatasa ng pangmatagalang kakayahang umangkop. Ano ang mga pangunahing mapagkukunan ng kita para sa mga miyembro ng komunidad? Pangunahing nakikibahagi ba sila sa agrikultura, kalakalan, o iba pang mga trabaho? Paano naapektuhan ng globalisasyon ang kanilang mga pang-ekonomiyang aktibidad? Matagumpay ba silang isinama sa mas malawak na ekonomiya habang pinapanatili ang kanilang pagkakaiba sa kultura? Ang potensyal para sa pagkakaiba-iba ng ekonomiya sa loob ng komunidad ay nangangailangan din ng pagsasaalang-alang.
Mayroon bang mga makabuluhang pagkakaiba sa mga antas ng kita sa mga miyembro nito? At kung gayon, ano ang mga sanhi at bunga ng hindi pagkakapantay-pantay na ito? Ang pagtugon sa mga pagkakaiba-iba ng ekonomiya ay mahalaga para sa pagtaguyod ng pagkakaisa ng lipunan at tinitiyak ang kagalingan ng lahat ng mga miyembro ng komunidad. Bukod dito, ang paggalugad ng pag-access ng komunidad sa mga mapagkukunan at mga pagkakataon ay mahalaga. Mayroon ba silang pag-access sa sapat na pangangalaga sa kalusugan, pabahay, at iba pang mahalagang serbisyo? Mayroon bang mga hadlang sa pag-access sa mga serbisyong ito? At anong mga diskarte ang maaaring maipatupad upang malampasan ang mga hadlang na ito? Ang katatagan ng ekonomiya ng pamayanan ay hindi maihahambing na may ugnay sa mga pagsisikap sa pangangalaga sa kultura. Ang kahirapan sa ekonomiya ay maaaring pilitin ang mga individual na talikuran ang mga tradisyonal na kasanayan at kabuhayan, na potensyal na humahantong sa pagkawala ng pamana sa kultura. Sa makatuwid, ang pagpapalakas ng ekonomiya sa loob ng pamayanan ay mahalaga para sa pangmatagalang kaligtasan nito. Maaaring kasangkot ito sa pagsuporta sa pagbuo ng mga napapanatiling negosyo, na nagbibigay ng pag-access sa edukasyon at pagsasanay, at pagtataguyod para sa mga patakaran na nagtataguyod ng pagsasama sa ekonomiya. Ang papel ng pamunuan ng relihiyon ng Samaritano sa pagpapanatili ng kanilang pagkakakilanlan sa kultura ay makabuluhan din. Paano nag-aambag ang mga pinuno ng relihiyon sa paghahatid ng mga halaga at tradisyon ng kultura? Ano ang istruktura ng kanilang mga relihiyosong institusyon, at paano sinusuportahan ng mga institusyong ito ang mga pagsisikap sa pangangalaga sa kultura ng komunidad? Mayroon bang isang malakas na pakiramdam ng pagkakakilanlan ng komunal na pinalaki ng kanilang mga gawi sa relihiyon, at kung gayon, paano ito nag-aambag sa pagiging matatag ng komunidad? Mahalaga ang pag-unawa sa dinamika sa pagitan ng pamunuan ng relihiyon at ng mas malawak na pamayanan. Mayroon bang mga tensyon o salungatan sa pagitan ng tradisyonal na mga kasanayan sa relihiyon at ang mga hinihingi ng modernong buhay? Paano na-navigate ang mga tensyon na ito, at anong mga diskarte ang ginagamit upang mapanatili ang pagkakaisa at pagkakaisa sa loob ng komunidad? Ang papel ng mga institusyong pangrelihiyon sa pagtaguyod ng edukasyon, kaunlaran sa ekonomiya, at mga programa sa kapakanan ng lipunan sa loob ng komunidad ay kailangang suriin din. Ang mga institusyong ito ay aktibong gumagana upang mapagbuti ang buhay ng kanilang mga miyembro at matiyak ang pangkalahatang kagalingan ng komunidad. Ang pagsusuri ng relihiyosong tanawin ay magbibigay ng mahalagang pananaw sa pagkakaisa ng lipunan ng komunidad at ang pagiging epektibo ng mga diskarte sa pangangalaga sa kultura nito. Ang pagsusuri sa ugnayan sa pagitan ng mga paniniwala sa relihiyon, kasanayan sa kultura, at mga aktibidad sa ekonomiya ay magbubunyag ng masalimuot na web ng mga kadahilanan na humuhubog sa pagkakakilanlan at hinaharap ng pamayanan ng Samaritano. Kaya, ano ang iyong mga saloobin sa pagkakaugnay ng kultura, relihiyon, at ekonomiya sa pagpapanatili ng pagkakakilanlan ng Samaritana? Ipaalam sa akin sa mga komento sa ibaba. At huwag kalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell upang hindi mo makaligtaan ang aming susunod na video na ginalugad ang hinaharap ng pamayanan ng Samaritano, at makikita kita doon. See you ngayon, ito ang pag-sign off ni Marco.